Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Noy Bible Program, hatid po sa inyo na ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, Barangay LS 92.7, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Ang inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Of course, ito po ay nasa YouTube at sa mga walang radio signal, sa mga lugar na hindi naabot ng GMA Radio, papapanood nyo ito at makikita ang outline sa ating YouTube channel, Know Your Bible Program. Pinabati natin ang ating mga listeners dito sa Baguio City, Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, ang mga Kapsula and Balawas family dyan sa Itugon, Benguet, mga kapatiran sa iba't ibang lugar, sa Abra, sa San Juan Abra, sa Aringay, La Union, kapatid na Fidel Tasio and Jay Bangkiray dyan sa Aringay, La Union Congregation. At of course, binabati rin natin ang ibang mga inaabot ng signal dyan sa Lingayen, Anda, Suwal, hanggang po sa Bolinaw. Magandang umaga po, at kung kayo ay mayroong mga questions or concern, pwede nyo akong tawagan o i-text sa aking number 059-49329 and 0917-700-3134. Tumapa na po tayo sa ating discussion for the third week of April 2026. Pinamagatan ko pong immorality not found even among pagans. Ang ating pong teksto, 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 13. Pero dyan po sa ating screen sa YouTube, mababasa nyo lamang ang verse 1. Pero babasahin po natin ito sa wikang English, especially po sa ating Filipino version. So sabi ng Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 5, verse 1, using the English Standard Version, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that does not occur even among pagans, and that a man has his father's wife. Yan po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Ngayon, basahin po natin sa ating Filipino version. 1 Corinto kapitulo 5, 1 hanggang 13. Ganito po ang isinasaad ng Biblia. Medyo mahaba po yung ating pagbabasa, pero hindi po natin babasahin lahat yan dahil sa ating oras na limitado. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad o kahalayan. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganitong kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo ay nagtipon-tipon, at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ibigay nyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan na pisikal, maliligtas naman ang kanyang espiritu o kaya'y kaluluwa sa araw ng Panginoon. Yan ang ating pagbabasa sa 1 Corinto kapitulo 1, talatang 1 hanggang 5. Verse 5 lang po. Alright. Dumama na po tayo sa ating introduction. Apostle Paul confronts the Christians at Corinth of a sexual immorality that does not happen even among pagans or Gentiles. So itong 1 Corinto Kapitulo 5, brothers and sisters,
ay sinabihan ng Apostol Pablo na may kahalayan, sexual immorality dyan sa inyo, na hindi naman kahit nangyayari sa mga pagano o sa mga hindi Kristiyano, sa mga hintil. So yan ang sabi ni Apostol Pablo. At sa halip na sila ay mahiya o malungkot, sabi niya, yet instead of doing something about a problem, they were arrogant or indifferent, ayon sa talatang 2. So sa halip na gawa nila ng solusyon ang problema o disiplinahin nila yung taong ganon, sila pa ay nagmamabiyabang, nagmamalaki, meron kami ganito klaseng miyembro at may ganitong nangyayari sa aming kongregasyon. Parang ganon ang ibig nila sabihin. O kaya naman, parang wala lang. Parang sabi nila, deadma. In other words, pinapabayaan lang nila ang pangyayari nila. Parang wala lang. So sabi niya dito sa verse 6 in English version, your boasting is not a good thing. Do you not know that a little yeast leavens the whole lump? Verse 6. Ang inyong pagmamalaki ay walang kabuluhan. Hindi nyo ba alam na ang maliit o kahit maliit na pampaalsa ay pwedeng paalsahin yung buong ginagawa nyong tinapay? Yun ang sabi niya, Apostol Pablo. Never sabihin, konting problema pwedeng lumaki. Konting apoy pwedeng sunugin ang buong kabahayan kapag ito'y lumaki na. So, ganun po ang problema ng maliit na problema doon sa Corinto, mga Kristiyano among in Corinth. So, sa lesson na ito, mga kaibigan at mga kapatid, we will study 4 things. We will discuss this. And hopefully, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel na Know Your Bible Program, we're encouraging you to subscribe so that you will be always notified kung mayroon pa mga bagong video. And of course, this is a weekly broadcast sa radio and at the same time, pati sa YouTube, every week din po mayroong bagong video. Now, number 1, what is the danger of a tolerated sin? Ano ang delikado, ano ang mangyari o ano ang kahinatnan ng isang napapabayaang kasalanan? Yan po ang discussion sa talatang 2, talatang 6. Number 2, what is the purpose of church discipline? Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon Diyos tungkol sa disiplina sa loob ng iglesia? Number 3, the context or the principle of purity. Anong gusto ng Panginoon Diyos sa loob ng iglesia? Katinoan, kahusayan, at kabanalan. Yun po ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Nariyan po yan sa versikulo 6 hanggang 8. At, pang-4, the scope of church judgment. Saan ang hangganan ng pagdidisiplina at paghahatol ng iglesia? Ito ba ay sa loob lang ng isang iglesia o sa buong iglesia na makikita sa buong mundo? Yun po yung tatanungin natin at sasagutin sa ating mga lections sa umagang ito. Dito po sa ating GMA Radio, DWRA, Barangay LS 92.7 FM in Baguio City. And of course, ito po ay nasa YouTube. Now, let's go to the first part of our lesson. The danger of a tolerated sin. Ano ang mangyayari kapag ang isang kasalanan ay pinababayaan natin? Sa isang lokal na iglesia, pag may isang taong makasalanan at pinababayaan lang ng kapatiran ng mga membro, pati yung mga namumuno sa iglesia, ano po ang resulta yan? What was the sin in Corinth? The sin was an act of sexual immorality so egregious or so shocking. It was condemned even by pagan standards. So doon po sa Corinto, ang kasalanan ay sexual immorality, kahalayan, na nakakagulat. At hindi lamang nakakagulat, kundi ito po ay hindi ginagawa ng mga taong hindi Kristiyano. Kristiyano gumagawa. So, yung mga hindi nga Kristiyano, hindi nila ginagawa. So, talagang nakakagulat na kasalanan ito. Ayon kay Apostol Pablo sa talatang 1. Now, sa English po ang tawag nito incest o relasyon sa isang pamilya.
Well, dito po, a male church member or a professing Christian was living with his stepmother. Alright, so ang nangyari po dito, isang lalaki, siguro wala na yung tatay niya, o hindi natin alam kung anong nangyari sa ama niya. Yung ama niya po, namatay yung asawa ng kanyang ama, o nag-asawa ulit yung kanyang ama, and it so happened na ang stepmother ng lalaking ito, sila po ang nagkasasama bilang mag-asawa sa isang bahay. So, yun po ang pangyayari dun sa 1 Corinto Kapitulo 5. Whereabouts of the husband were not known. So, hindi natin alam kung ano sinasabi. Silent po ang Biblia kung anong nangyari sa ama ng lalaking ito at sa asawa ng babae o yung stepmother. It is presumed that the stepmother could have been younger. So, may mga commentators na sabi nila, mas bata raw ang naging second wife o stepmother ng kanyang ng lalaking ito. So sabi niya parang magkaedad lang, so nagkagustuhan despite the fact that yung babae stepmother ng lalaki or even probably even older, but the thing is hindi natin alam, were still having a sexual relation or relation bilang mag-asawa sa isang bahay. Now, the Greco-Roman culture, brothers and sisters, considered such a relationship as nefas. Salitang Latin, ibig sabihin, against the laws of God and man. So, pati yung mga Romano, yung mga Griego, sa kultura nila, ang tingin sa ganitong uri ng relasyon ay bawal sa harap ng Diyos at bawal sa harap ng tao. And it was seen as scandalous or shocking. Skandaloso at nakakagulat. Yun po ang nangyari doon sa 1 Corinto, Kapitulo 5. Yet the church was puffed up from the Greek word pesio or arrogant, conceited, inflated with self-importance. So anong reaksyon ng iglesia sa Corinto? Hindi po sila nalungkot, hindi sila nahiya. Naging mayabang pa sila. Sabi nila, meron kami hindi na problema, meron kami lalaki dito. Kasama niya yung kanyang stepmother. Parang nagmayabang pa sila. Ibig sabihin, parang silang superstar na iglesia dahil may ganong problema. Ganon po ang nangyari dito sa 1 Corinthians chapter 5, brothers and sisters. They were boastful of their tolerance or acceptance of the sin in their midst. So hindi lang naging mayabang, kundi tinanggap nila kung ano man mangyari. In other words, sabi na, natural lang. Nagka-inlaban. Yung lalaki na-inlove doon sa kanyang stepmother, yung kanya namang stepmother, na-inlove naman doon sa kanya. So, ganun po ang pangyayari. At tinanggap ng iglesia sa Corinto. Yan po ang problema. There is a danger of tolerated sin. So, itong problema na ito, pwede mangyari sa ngayong kapanahon and a different version. Meron po akong alam na kongregasyon, merong isang lalaki, bagong miyembro, bata yung lalaki, mga 24 lang, yung kanyang karelasyon na miyembro ng iglesia, byuda, mga 60 na po ang edad. At ayon sa nalaman, sila po ay nagtuturingan bilang mag-asawa sa isang tahanan o isang bubong. So, pwede pong mangyari yan sa inyo, grupo, sa inyong lugar, pero ito po ay nangyayari kahit sa ngayong kapanahonan at mga miyembro ng Iglesia ng Panginoon ang mga tinutukoy natin. Now, ano po ang layunin ng disiplina? What is the purpose of discipline in the church? Mababasa po natin ito sa verses 3 to 5 na binasa natin kanina. Sabi ni Apostol Pablo, dapat disiplinahin nyo yan at deliver that person to Satan. Ang ibig sabihin, itiwalag. This fellowship, kung sa iba pang termino, excommunication. The purpose is not revenge, but rather restoration. So ang layunin po ng disiplina ay hindi paghiganti sa mga taong tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 5, kundi restoration. If possible, they should be brought back to the Lord as holy people. Hindi makasalanan. Yun po talaga ang purpose.
The goal of removing an unrepentant person is not just punishment, but is ultimate solution. So yung purpose po, kung bakit yung mga concerned na tao, yung lalaki, pati na rin yung babae, evidently, yung lalaki lang ang dinidisiplina ang ibig sabihin. Baka yung stepmother, hindi membro ng iglesia kasi dito sa 1 Corinthians chapter 5, ang emphasis po ng pagdidisiplina na sinabi ni Apostol Pablo ay yung lalaki na dapat itiwalag. Hindi sinasabi na itiwalag din yung stepmother, yung babae. Parang ang tono po, yung babae hindi pa membro ng iglesia ng Panginoon. Parang ganun po, ano? Pero hindi masyadong malinaw. But the thing is, in 1 Corinthians chapter 5, ang emphasis ng disiplina na tinutukoy ni Apostol Pablo ay tungkol po sa lalaki na dapat, sabi niya, ay itiwalag. Delivered to Satan, yun po yung term ni Apostol Pablo. At anong purpose nun? So that his soul may be saved on the day of the Lord. Verse 5, upang ang kanyang kaluluwa ay maligtas sa araw ng Panginoon o sa araw ng judgment o pagkahatol. Exposing to the world, delivered to Satan. Bakit delivered to Satan? Siyempre, membro siya ng iglesia. E pagpatuloy siya na naroon sa iglesia, hindi siya na-disiplina, hindi siya natitiwlag, maaari pong ma-impluensya yung buong iglesia. Ano ang kasabihan sa wikang Pilipino? Isang bulok na kamatis, inihalo mo sa hindi bulok. Maaring sa katagalan ng panahon o sa a little bit more time, it's very possible na yung lahat ng kamatis na yun ay mabubulok. So, ganun din po ang mangyayari. Ang isang makasalanang taong na nasa loob ng iglesia at hindi na didisiplina, maaari pong mahawaan lahat ng mga miyembro ng iglesia at sila ang buong iglesia ay magiging katulad niyang makasalanan. So, remove him from church protection back into the world which can bring him to repentance. So, kung ganadisiplina siya, marirealize niya, nagkamali pala ako. Mali pala yung ginawa ko. Kinakasama ko yung aking stepmother. Kinakasama ko yung parang nanay ko na. Parang ganun po ang tono dito sa verse 5. So, sa ibang terminology, ang tawag po nila dito sa English, disfellowship or excommunication, or in modern practice, or in Filipino, they call it tiwalag, ihiwalay. So, not disciplining the sinner makes the local church guilty of the same sin and accountable to God on the day of judgment. Ano ang resulta kapag ang taong katulad nito na kinakasama niya yung kanyang stepmother ay hindi dinisiplina ng lokal na iglesia? Ang mangyayari po, sa Judgment Day, may pananagutan ang buong iglesia. Hindi lang yung ministro, yung mga workers, the whole church. The sin of one is the sin of all. Yun po ang nangyari dun sa Old Testament. Yung kasalanan ni Achan, o ni Achan, na ninakaw niya ang spoils when they attack a certain city, hindi lang po si Achan ang nabigyan ng kaparasan, pati yung kanyang pamilya, pati yung buong Israel. Yung mga tao ng Panginoon Diyos, sila ay nag-suffer. Nagkaroon po sila ng paghihirap at binigyan sila ng disiplina ng Panginoon Diyos. So the sin of one is the sin of all. And if the church, the local church, has this kind of problem, and the local church will not discipline that sinful person in their midst, it is very possible that the whole church will be held accountable to the Lord by God on the day of judgment. Sigurado po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sinasabi po ng Biblia yan. Number 3 point na ating discussion sa morality not found even among the pagans or Gentiles. Immoralidad. Kahalayan na hindi nangyayari kahit sa mga pagano o sa mga hintil, pero nangyayari sa loob ng iglesia sa Corinto. And of course, Corinth is a sin city even during the time. Katulad po ito ng sabi nila yung Olongapo, Angeles at iba pang mga makasalanang syudad sa ating kapanahunan. To be a member of the city of Corinth, to Corinthianize means to become sexually immoral. Pag sinabi mo, narinig mo yung salitang Korinto, nung panahon na yon, in other words, you are a sexually immoral person pag galing ka doon
sa lugar na yun. Yun po ang reputation or masamang reputasyon o balita ng Korinto nung panahon na yun. And it affects the church, local church during the time. Ang gusto ng Panginoon Diyos, ma-maintain ang kabanalan sa loob ng iglesia. Paano ka mamimaintain mo ang kabanalan kung mayroong ganong klaseng tao? Isang miyembro ng iglesia, maaring binata, at ang kanyang kinakasama ay ang kanyang stepmother. At it seems na yung stepmother hindi miyembro ng iglesia, sapagkat ang dinidisiplina yung lalaki, miyembro ng iglesia ng Korinto. A new identity. Christians are now unleavened, for they were made holy by Christ as the Passover lamb. So spiritually speaking, mga kapatid, ang mga Kristiyano po ay matatawag ng unleavened o walang libadura, walang pampaalsa. Ibig sabihin, there is no guilt of sin. Sapagkat tayo na po ay nalinis. Panahon ng mga Old Testament, Moses, etc., ang tao pag nakakasala, sila po ay naghahandog ng isang hayop o animal para mahugasan yung kanilang kasalanan. But today, there is no need for the blood of animals, of bulls and goats and lamb, because Jesus Christ is our Paschal Lamb. Si Kristo po yung tupa, Lamb of God, na inaalay ng Panginoon Diyos in our behalf. And that's why John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." So meron na tayong sacrifice. There is no need to offer a new sacrifice. Hebrews 10 verse 10 says, Christ died for our sins once and for all. Hindi na dapat ulit-ulitin. Ginawa niya, kaya lang, kailangan mo, humingi tayo ng kapatawaran. Therefore, believers during this time must live without the leaven of malice and of sin, celebrating holiness. So sabi ni Apostol Pablo, alisin nyo na yung libadura ng kasalanan, pampaalsa na kasalanan sa inyong buhay, because you are already Christians, you are children of God, and God has forgiven you. And if you continue committing sin, you have to repent and ask for forgiveness. God said in the book of 1 Peter chapter 1 verse 15, quoted in the Old Testament, ano sabi ng Diyos? It is written, "Be ye holy, for I am holy." Naisulat sa Lumang Tipan at sinabi rin Apostol Pedro dito sa Pedro 1:15, maging banal kayo, katulad ko naging banal. Be ye holy, for I am holy. So ayaw ng Diyos na ang kanyang mga tauhan, yung mga tinatawag niyang mga anak, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, aakyat sa kalangitan, na hindi po malinis spiritually speaking. So kaya ito sinabi niya dito sa 1 Peter 1:15, "Be ye holy, for I am holy." Maging banal kayo, maging malinis kayo, sapagkat ako ay banal at malinis din, sabi ng ating Panginoon Diyos. Ano pa sabi ni Jesus Christ sa book of Matthew 5:16? Hindi lang malinis dyan sa loob ng iglesia, but sa labas. Ipakita nyo ang inyong kalinisan. Kaya sinabi ni Kristo, Matthew 5:16, "Let your light so shine before men, so that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven." Paliwanagin ninyo ang iyong ilaw. Ano yung ilaw? Good works, kalinisan, kabanalan sa mga tao. Hindi lang sa loob ng iglesia, kundi sa buong mundo. Sa buong lipunan, ipakita nyo na kayo yung mga banal, mga malinis, para makita nila ang kanyong mabuting mga gawa, mabuting buhay, at dadakalain nila ang ating Ama sa kalangitan. Matthew 5:16. Ayun ang sabi ni Kristo. Now let's go to the last part of our lesson. The scope of church judgment. Ano po ang hangganan ng paghahatol ng iglesia? Dapat ba hatulan natin ang buong mundo tungkol sa mga kasalanan nila? Of course, sa buong mundo, ang trabaho po natin, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo, ni Jesus, sapagkat ito ang kapangyarihan sa kaligtasan
sa mga Hudyo at sa mga Griego o sa mga Hintil. Romans 1:16. So, ang iglesia po ay hindi maghukom sa buong mundo. Ang judgment o pagdisiplina ng Diyos ay nasa loob lang po ng iglesia. Anong sabi ni Apostol Pablo? Paul clarifies that the church is not called to judge the behavior of non-believers. Dito po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12, dito po sinasabi ni Apostol Pablo, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga ng kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. So hindi po obligasyon ng iglesia, miyembro man o mga pangulo man, mga panglakayin, mga matatanda sa iglesia, ang disiplinahin ang buong mundo. Hindi mo kakayang disiplinahin yung lokal na iglesia mo, lalo pa buong mundo. Kaya ito sinabi na Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12. The church is not called to judge the behavior of non-believers. Huwag mong pakialaman ang buhay ng mga nasa labas. God will be the one to judge people outside of the church. Ang trabaho ng lokal na iglesia, disiplinahin ang mga membro na mga pasaway, makasalanan. Katulad nito sa 1 Corinto 5, isang lalaki, ang kanyang kinakasama ay ang kanyang stepmother. And it seems, the stepmother, hindi miyembro, kundi yung lalaki lang ang miyembro, Kristiyano siya. Kaya siya ang dapat itiwalag. Ito pong sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinto Kapitulo 5, talatang 12. The church, therefore, brothers and sisters, is responsible for judging the members of the church who claim to be Christian, let live in persistent sin. Kristiyano daw ang tawag nila sa kanila. Miyembro sila ng iglesia, nabautismo, nagsisimba. They partake of the communion. They give their contribution. They sing praises to God. They associate with fellow members of the church. And yet, secretly, they are living in sin. Doon pala sa bahay nila, mayroong himala na nangyayari itong lalaki, pati yung stepmother niya. At sa ngayong kapanahonan, mayroon pa rin nangyayari na yung isang lalaki na binata, ang kanyang kinakasama, o sila ay may sexual relationship, parang nanay niya na miyembro rin ng iglesia ng ating Panginoon. So, yan po, yung modern version yan. Pero yung New Testament version, lalaki, kinakasama niya yung kanyang stepmother. Pero meron ding nangyari na yung lalaki miyembro, binata, ang kanya namang kalibin ay isang byuda na miyembro rin ng iglesia, and both of them are members of the church. So, responsibilidad ng lokal na iglesia na disiplinahin ang mga taong ganyan. Specific sins, the list includes, ano pa yung mga kasalanang pwedeng mangyari sa ngayong kapanahonan at nangyari noon? Well, it is sexual immorality. Dalawa po ang klase ng sexual immorality. Adultery, yung may asawa, makikiapid sa iba. In other words, may extracurricular activity. O kaya naman, pwedeng dalawa sila, walang asawa, pero nagsasama sila bilang mag-asawa. Yun po nitawag sa English na fornication. Relationship between unmarried couple living together as husband and wife. Marami pa pang mga kasalanan, greed, masyadong sakim, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, slander, sinasabuyan mo ng masasama yung mga tao, hindi lamang personal, kundi pati na rin sa social media. Drunkenness, paglalasing, at swindling. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo. Yung niloko mo yung iyong kapatid. In other words, sabi mo, may negosyo kang nasalihan. Kinunan mo siya ng pera, hindi mo naman ginamit sa negosyo. Nawala yung pera ng kapatid mo. Ganun po ang pangyayari na sinasabi dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. The command of the Apostle Paul, do not associate with or even eat with a brother or a sister who refuses to repent. Ito po sinabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan
ang isang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid. Sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, manlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa ganyang uri ng tao. So, specific po yan, mga kapatid. Mga kasalanang binanggit ni Apostol Pablo. Huwag daw tayong makikain sa ganung uri ng mga tao na binanggit niya dito sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. So, yan po yung ating pinag-aralan sa selection natin, immorality not found even among pagans. Didiscuss po natin the danger of tolerated sin. Huwag nating pabayaan ang kasalanan na yan ay nananatili sa loob ng iglesia. Dapat disiplinahin natin. Ano ang purpose ng discipline? Sila po ay magbago, magsisi at bumalik sa Panginoon. Yan po ang purpose ng disiplina sa loob ng iglesia. Number 3, ang trabaho ng iglesia ay disiplinahin ang mga miyembro. Hindi po nila dapat pakialaman yung tao na hindi nila miyembro sa loob ng kanyang iglesia. And finally, sa ating discussion, the scope of the church judgment. As I said, hindi trabaho ng iglesia ang hatulan ang mga hindi miyembro. Bahala ng Panginoon Diyos sa mga tagalabas. Pero obligasyon ng miyembro ng iglesia, ng mga namumuno, elders, deacons, preachers, evangelists, and so forth. Trabaho nila na disiplinahin ang mga makasalanan sa loob ng iglesia para hindi po mahawa ang lahat. At sa pagdating ng Judgment Day, wala silang pananagot at sapa. Sapagkat, halimbawa, hindi mo sinabihan. On the Judgment Day, yung makasalanan, yung gumawa ng kasalanan, at pati ang lokal na iglesia na walang ginawa para disiplinahin ang mga makasalanan sa loob ng iglesia, may pananagutan sila. And of course, last verse na gagamitin natin, 1 Peter 4:17, ano sabi ni Apostol Pedro? The judgment of God will begin with the household of God. So sa Judgment Day, sa araw ng paghukom, mga kaibigan at mga kapatid, ang paghukom ng Diyos ay magsisimula po sa loob ng lokal na iglesia. Hindi po sa labas. Tayo po ang priority. Para bagang mga senior citizen, may priority palagi. PWD, mga student. Ang priority sa Judgment Day, mga miyembro ng iglesia. 1 Peter chapter 4, verse 17. Sa conclusion po natin, mga kaibigan at mga kapatid, discipline is not vindictive, but it is a loving act and designed to bring the sinner back to God if he repents. Ang purpose po ng disiplina ay hindi po paghihiganti, kung hindi isa pong gawain para pabalikin ang makasalanan sa Panginoon Diyos at para ang kanyang kaluluwa ay maligtas sa pagdating ng Judgment Day. So, ang tanong sa mga lokal na iglesia, sa mga leaders, sa mga preachers, sa mga diakono, sa mga elders, are we tolerating sin within our own lives or in our local congregation today? Pinapayagan ba natin ang kasalanan ay manatili sa ating buhay, pati na rin sa loob ng iglesia? Yan po ang katanungan na dapat nating sagutin. We must live differently than the surrounding culture of our time. Ang buhay ng Kristiyano, ng iglesia ng Panginoon, ay hindi kapareho ng buhay sa labas ng iglesia. Kaya dapat manatili po yun, mga kaibigan at kapatid. Ano sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians chapter 6, verse 7 to 18. Come ye out from among them and be ye separate. Lumabas kayo. In other words, nasa labas na nga kayo, hindi na kayo nasa mundo. Subalit, kung ikaw ay bumabalik sa mundo dahil sa iyong kasalanan na hindi mo pinagsisisihan, sabi ni Apostol Pablo, lumabas kayo ran sa makasalanang mundo. Bumalik kayo sa iglesia kasi yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Be ye separate. Sabi ni Apostol Pablo, come ye out from among them and be ye separate. Lumabas kayo dyan sa makasalanang kultura, makasalanang mundo at bumalik kayo sa lokal na iglesia. So, ang tanong, ikaw ba ay ligtas na? Ikaw ba ay miyembro na ng iglesia ng Panginoon? Kung hindi ka pa miyembro, ito po ay isang panawagan sa iyo. Anong sabi ni Kristo? Marcos 16:17. He who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang naniniwala sa akin
at nababautismuhan sa tubig yung nilulubog ay maliligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya ay parurusan. Mark 16, verse 16 and 17. The Apostle Paul also said in 2 Corinthians, "Come ye out from among them, repent and be baptized," sabi ni Apostle Peter, 2 Peter, Acts 2:38, "Mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So ngayon ang araw ng kaligtasan. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo, tutulungan namin kayo na lumapit kay Kristo sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay nagsabi dito sa Matthew 11:28-30, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden light." Yan po ang ating leksyon. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, Ama namin na nasa langit, marami pong salamat sa leksyon na inatid natin dito sa radyo at sa YouTube channel. Salamat sa iyong anak si Jesucristo na bumaba mula sa langit upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po sa aming mga sponsors, World Radio International, True White, Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Salamat po sa mga partners natin sa ministry, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City Church, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, kapatid na Nards Tuanyo and Bibing Tuanyo diyan po sa Dao Capiz, kasama si Grace, si Arvin at saka si Romel at lahat ng congregation diyan sa parte ng Western Visayas. Salamat kay kapatid na Greg, Sister Luz ng Lingayen, Pangasinan, kapatid na June, Jonathan and Annalyn Ramos diyan pa rin sa Lingayen, Sister Hilda and Sister Juanita Manuel sa Lingayen. Mga kapatiran po sa ibang lugar, sa Cabanatuan, Brother June and Sister Tess Abaya, kapatid na Jerry and his wife, diyan po rin sa Cabanatuan, kapatid na rin sa mga kapatiran sa Palayan, mga kapatiran sa Anda, Pangasinan, kapatid na Christopher Olescu, Christopher Dupusin, and of course, Brother Alan Cacho, kapatiran sa Quezon Province, Brother Dean Quijano, Brother Emerson Fernandez, and Virgilio Marpel. Aking sister dyan sa Cebu, Mandawi, my sister Evelyn, and of course the son Neil and others dyan sa Mandawi City. At sa lahat po mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo, maraming pong salamat. Dinadalangin namin kayo. Kayo po ay bendisyonan ng ating Panginoon. Sama nyo rin po sa dalangin ninyo mga kaibigan at mga kapatid, ang mission outreach ng Baguio Benguet Churches, kasama po ang team ni Brother Richard Emperado galing sa Metro Manila, Visayas, pati rin sa Cavite, Montauk Mission Mountain Province from April 16 and forward, Praga hanggang 2 weeks po. So starting April 16 and then hanggang next week po yan, palalangin natin ang conversion ng mga kapatiran, mga tao dyan sa Montauk Mountain Province. Ito po kami dalangin mga Panginoon, paghingi pa rin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, and as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, we ask all these things, Lord. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.